Okay, so there we are. So again, continuation na po ito nung natitira nating topic sa lesson 1 which would be your topic 6, yung sun na lang po natin. Okay, and here it goes. Okay, so, okay, tulad na nasabi natin, okay, yung ating topic na A no B na pattern po ay cover na po yung A no B na pattern mula lesson 1, okay, hanggang doon sa A no B na pattern ng lesson 3. Right? Ginawa nga po natin na isahan na lang yung discussion po ng pattern na yun para isang video or isang study or portion na lang po yung matitingnan natin if ever we want to review. Tsaka ano, sabihin natin, ginawa na natin siyang bundle, kumbaga, yung lesson na yun sa iisang pattern. Okay, so, removing this one now. I-input na tayo dun sa ating honorific kung tinatawag. At yun po yung ating sun. Okay, pero, okay, nag-e-evolve po kasi yung honorific na yan, okay, from the very beginning po ng life ng isang person. So here we go with your honorifics. Okay, what is an honorific na tinatawag po minsan? Yung honorific po na tinutukoy natin ay yung ating terms of address sa isang tao. So sa Japanese, maging sa ibang lahi po tulad ng mga Chinese at Korean, eh, meron po silang honorific na ina-attach sa pangalan ng tao to indicate the status of the person dun sa speaker o sa taong gumagamit ng pangalan niya to approach them. Now, here we go. Start tayo sa bata pa sila. Okay? So, pag bagets pa, kumbaga, okay? Okay, we see this one. Okay, sabihin natin yung girls natin po, okay? Alright, so sa girls po o sa mga babae, batang babae, okay, gumagamit tayo ng first name nila, okay? Next time, FN na lang yung isusulat natin dito kaya masyadong mahaba. Okay, we use the first name, okay, yung pangalan po of course ng ating person, in this case yung gender is yun nga, female, okay? At dudugtungan po natin ito ng chan. I'm not sure kung narinig niyo na ito dati, pero here is your honorific. Okay? So again, sa babae po, okay, first name, okay, sabihin nating Nanami, yung pangalan ng batang babae. Okay? Nga pala na-emphasize ito, parang idaran ito siya. Okay, so again, girls natin po, sabihin natin childhood, o yung pagbata pa. Okay, let's see. So, mhm. Childhood. Okay, so pagbata pa. And i-take note po natin yung relationship na meron. Okay? Kapag ito yung approach o yung pagtawag natin, pag-address natin sa person. Okay? So again, batang babae. Okay? Girls, kung nasa stage pa na ito, childhood. Okay? Kung close nyo yung batang babaeng yan, in a sense na pamangkin nyo siya, okay? Anak ng matalik nyong kaibigan, okay? Talagang close yung family niyo kahit na hindi kayo sabihin nating related by blood and so on, in a sense, yung literal na malapit kayo sa isa't isa ng either ng family o ng mismong bata. Puwede ngang ikaw yung teacher ng bata, eh. Okay, ikaw yung teacher ng bata sa kinder and so on. But in general, we mean to indicate na close natin yung bata or yung pamilya ng bata. Kaya, we could call the kid or address the child with their first name. Mabigat sa Japanese, okay, maging sa ibang lahi tulad ng Chinese tsaka Korean, yung tawagin yung person by the first name. Okay, it's something na nag-e-express po ng pinating intimacy o yung pagiging malapit sa isa't isa. Kaya nga po closeness yung tinutukoy natin dito. Okay? So, kung ganun yung relationship ninyo sa bata o sa pamilya ng bata, okay, you may
call the kid by the first name. Especially nga po kung, kamag-anak niyo, pamangkin, nakababatang pinsan, o talagang nakababatang kapatid. Okay, use the first name of the child and then dugtungan natin ng Chan na honorific, okay, or terms of address. Okay, yung Chan po, okay, yung the Chan itself, para siyang endearment doon sa bagets. Endearment o parang sabihin natin Day at Dong ng Bisaya. Kung may Bisaya man dito, yun yung equivalent ng Day at Dong natin. Okay, sa English yung pinakamalapit siguro nating puwedeng ibigay dito sa tiyan, pinakamalapit, not exactly the translation, hindi po talagang eksaktong version niya, but the closest one we could have sa English would be baby. For example, baby Nanami, okay, or baby Tasuke, baby Seijuro, something like that. Kasi nga bata pa, okay? And like I said, again, terms of endearment po ito siya in a sense doon sa bagets, okay? And it indicates closeness, yung pagiging malapit nga, okay? And also, okay, kung hindi pa man yun yung level ng relationship na meron kayo ng bagets o ng family niya, sabihin natin magkapitbahay kayo matagal ng panahon, tapos, nagkakilala kayo ng family na sense na civil yung treatment niyo sa isa't isa. Okay, you could address, okay, the child by the last name niya. Okay, LN na lang ito later para sa continuation natin. Okay, and like I said, endearment o parang cute-cutean natin po na approach do'n sa bagets would be this one, Chan pa rin. Okay, so this time, iba na yung dinugtong natin ay iba na po yung sinusundan ng Chan. Okay, itong ating honorific. The honorific stays the same, pero yung pinagdugtungan sa kanya ngayon, this time, ay yung last name na lang. Ngayon, dahil po sa pagche-change nito, okay, hindi na first name nga, okay, kundi yung mismong apelyido na ng bata yung gamit, okay, nagpapakita ito ng hindi kasing, lapit o hindi kasing close na relationship compared dito sa ating first name na Chan. Okay? So again, yung last name natin dito, parang we're just keeping it civil. Okay? At the same time, binibigyan niya consideration na bata yung ina-approach natin. So, nandun pa rin yung lambing na dala ng tiyan. Okay? So, example natin would be yung sa kindergarten or sa nursery nila. Okay? There are teachers na yung itatawag nila sa bata would be the last name. Kung hindi pa nila gano'n ka-close yung bata, sabihin natin, hmm, okay. That's unfortunate po, Sir Jonas. Okay, timingan lang po natin sana, sir. Okay, so, back to topic, guys. So, again, maaaring hindi pa nila gano'n ka-close yung bata. Sabihin natin kakasimula pa lang ng bata sa klase. Eh, so kumbaga, para hindi naman maging parang feeling close agad yung teacher 'no, kasi what if ngayon lang nag-transfer yung bata sa klase. So, walang relationship na masasabing magiging basis para tawagin niya yung bata sa first name. So, kung gano'n yung standing niyo, eh, you could use the last name po and then nag-chan. So you could think of it na civil approach lang natin at the same time, nandun pa rin po yung lambing dahil bata nga yung person natin po na ina-address. Okay, gano'n din sa case po ng, lalaki din. Pero sa boys natin hindi masyadong gumagamit ng chan kasi naka-cringe sila 'pag tatawagin mo ng chan yung isang batang lalaki, naka-cringe sila. Parang tayo lang din sa Pilipinas na 'pag nilalambing-lambing natin tapos batang lalaki siya, parang medyo naiilang yung iba or parang medyo, may awkward moment na gano'n sa'tin.
na parang, hindi manly or parang ano, lalaki lalaki kami, yun maiisip ng bata, lalaki kami, eh, so parang hindi yan dapat yung maging, approach. Do not think of it that way kasi they're identifying with their gender and so on. Kasi some of them would think, some, hindi naman lahat, some of them would think na dapat hanggang panlalaki yung gamitin sa kanila at hindi yung cute-cute, yung astig-astig kumbaga. Pero that's the, mindset lang naman ng isang bagets. Okay, I did mention nga po na nagtuturo ako sa elementary and of course my gender of course na babae at lalaki dun. So, as much as I could para hindi naman ako feeling FC dun sa mga bagets, kinila-last name ko sila, yung mga bata. Especially yung ano, yung mga boys, mga edad mula grade 3 hanggang grade 6, yun siya. Tsaka, mas nagiging malinaw yung boundary between the teacher and the student kung i-establish mo ito with them. Kasi nga, if you go for first name, parang close-close talaga kayo. But when it comes to last name, okay, um, kahit papaano nandun yung punto na hindi pa tayo gano'n ka-close kaya last name yung approach ko, gano'n. Okay, yung susunod natin na honorific po kahit papaano nagagamit siya kahit sa childhood ng lalaki, and that would be next one. Mostly yung girls lang natin yung nagto-tolerate ng tiyan in general. Okey, so next one natin, sabihin natin yung adolescent nila or teenage years. Okey, okey. So same thing, okey hatiin natin siya this time. Sa girls, okey, FN pa rin 'yan for first name, and then they change the honorific into son. Same idea pa rin kung hindi kayo close ng ating teenager na babae, okey last name pa rin tapos son, kung di kayo close. Ngayon ito yung na-mention natin kanina na mas nagagamit ito siya, okey ng mga boys kasi nga mas panlalaki siya pakinggan, okey. So this will be your keys here, okey. Ito madalang lang din itong first name natin dito, okey. Kasi nga lalaki, gusto nila yung, approach na parang swak talaga din sa gender nila, yung parang hindi cute-cutean kumbaga. Pero that will be explained later on kung ano yung significance ngayon ng first name na meron ng kun. Okay, so yan yung ating bagong honorific po na makikilala. So that's your kun po. And then in general, okay, ito yung maririnig natin, last name tapos kun. Okay, so again this time teenage years na po tayo. Okay, lagyan natin ng tatak dito. Right, so again, yung teenage years natin for girls, okay, you could go for the first name plus son. Again, same pa din yung indication po ng paggamit natin ng first name. Yun yung kung talagang close na close kayo sa isa't isa. Okay, or ng family na pinanggalingan ng female natin o yung ating teenager. Okay, and then we got your last name. Again, ito po siya na approach, last name plus son. Ito yung generic po natin, okay? Generic po natin ito overall sa, ating Japanese. Yun din ang dahilan kung bakit yung nilagay lang sa book yung san lang din. Kasi sabihin nating nasa 70 to 80% of the time, ito yung nagagamit, okay? And then we go back with your sa ano po, sa boys naman, okay, first name plus kun. Okay, huwag kalimutan again na yung indication po ng paggamit ng first name nila ay closeness o yung pagiging malapit po ng taong tumatawag sa kanila o yung taong nag-a-address po sa kanila. So kung yung tinatawag mong tao, close mo, go for first name. Pero kung civil lang yung status, okay, then last name would be the better option para hindi tayo masabihan na feeling close. Okay? Now,
Ito nga po yung tinutukoy nating in honorific kanina na mas pinapaboran ng lalaki compared to tiyan dito sa taas. So again, kung kahit na hindi pa teenager yung ating person or in this case yung bata nasa, pagiging binata pa lang, okey, o binatilyo pa lang yung ating person, okey, mas pabor yung tawag na kun sa mga boys natin. So, elementary man sila or nasa high school na, mas gusto nila na yung idudugtong po after the name and or the last name ay yung kun po na honorific. Kasi mas accepted nila ito as the masculine na version ng son. Yung son naman actually wala naman gender yan, eh. Pero mas pinapaboran lang nila itong kun kasi mas panlalaki na usage ang isang ito or mas panlalaki pakinggan, kumbaga. So, yung sasabi ko kanina na gusto nila na talagang gender kung gender, yung case, okey? So, that's your, kun po dito. Ngayon, kung hindi na teenager yung bagets natin, okey, yung bagets, sorry, hindi na teenager yung person natin kumbaga, okey, nasa young adult stage na po. Young adult, ibig sabihin nasa edad, okey, 19 pataas yung ating person. Okey, so young adult and okey, older. Okay. So, when we say young adult guys, tulad na na-mention natin 'no, 19 pataas na yung edad ng person na tinatawag natin. So, in this case, madalas sa kanila 'pag mga nasa edad na po na ganyan, ay nagtatrabaho na po actually. Dito po sa Japan, okey, um, okey na po sa kanila dito, nakakahanap na po ng stable at sabihin nating, maayos na po na trabaho kapag naka-graduate na po sila ng senior high school. So, yung pinangako ng, gobyerno natin dati sa Pilipinas na pagdating ng senior high, 'pag naka-graduate na po ng senior high, puwede na makahanap ng trabaho, totoo po 'yan dito sa Japan. Ayun, real talk lang, sa Pilipinas kasi kahit na sinabi ng gobyerno natin nga, yes, it's possible sa atin diyan na kahit na senior high school graduate makahanap ng trabaho, we cannot deny the reality na yung talagang hinahanap ng mga kumpanya or ng mga puwede nating pagtrabahuan diyan sa Pilipinas na mga site ay yung at least nasa college level. We all know na talagang medyo mataas yung hinahanap natin sa educational background diyan sa Philippines na yung nagiging parang, minimum requirement natin actually ay kahit man lang college level yung applicant. Kahit man lang makatungtong man lang ng college yung ating magiging, trabahante kumbaga. Kahit na sinabi na puwede naman kahit ano, eh, high school graduate, ano senior high school graduate. Pero sa atin in the Philippines, hindi pa natin masyadong, accepted na it's actually a possibility talaga kasi nga yung hinahanap po ay nasa college level. Meanwhile, dito sa Japan, eh, that's a reality. Na yung mga tao po dito, as long as they are senior high school graduate, they could really find a job. They could land a good job, kumbaga, okay. Iilan lang po sa kanila yung talagang porsigidong, porsigidong tumuntong ng college in a sense. Kasi yun nga, nakakahanap na sila ng maayos sa trabaho, may mataas na sweldo na trabaho, okey. Sa pagiging high school graduate. Yung mga madalas na nagpo-proceed po talaga ng college dito ay yun pong mayroong balak mag-doktor, maging engineer at saka talaga pong higher education yung aim or yung goal po nila, okey. So, medical courses, tsaka yung mga sabihin nating mga trabaho po na nangangailangan ng higher proficiency tulad ng engineers, kay architects, kaya kailangan talagang tumuntong po ng
college, of course. Pumasok ng university. Pero if you're going for a job, sabihin natin, magiging manager ng isang store, sabihin natin you're aiming for an office work, gano'n, okay? There are companies here na good na sila sa senior high school. Okay? So, yun po tayo sa case natin dito. Now, so ibig sabihin diyan po, okay, sa edad na sabihin nating pinakabata siguro, 16, 17, okay, may trabaho na yung mga tao dito. Okay, that's how early they start para po sa kanilang magiging career path. So, yun yung tinutukoy natin dito na young adult. Most of them ay nasa workforce na po. Okay, nagtatrabaho na po yan. So, pagdating po sa working environment, okay, yung approach ng colleague o yung approach ng mga magiging boss nila, okay, manager pataas, okay, that will be shabuka. Okay, shabuka in the sense na shacho, bucho, tapos kacho. Okay, shabuka ito sa kanila po na arrangement. Okay, so itong mga ito, tatawagin sila, okay, to keep it professional by their last name. Babae o lalaki man, they keep it with the last name. Okay, and then yung son na po. Again, wala ng gender po na magiging parang bias for the son. Okay, so for young adult or working adults, kumbaga, okay, talagang last name plus son na po yung gagamitin. Again, medyo awkward na kasi first name nga po kasi yun po yung indication ng first name, close, or mayroon kayong, okay, relationship na sabihin nating friendly relationship. Eh, trabaho ito eh, most of the time 'pag young adult na nga tulad ng na-mention natin kanina. So, to keep it professional, okay, to keep it civil, okay, they would just use the last name, then the son. Okay, so itong son po natin, okay, yung ating honorific na 'yan, na puwede nang gamitin for this time, okay, ma-close man o hindi yung person, basta nasa trabaho po, okay, they keep it professional. Okay, that would be Mr., Miss, and Mrs. sa kanyang equivalent. Oops. Okay. So, there you go po para po sa ating situation with the sun. Ngayon, okay, itong mga honorific na ito, okay, that would be the generic flow ng honorific na gagamitin natin sa mga tao po dito. Okay, to the Japanese people. Ngayon, what if yung kausap natin ay mas mataas yung ranking sa atin? Ito you could think of it as, mas sabihin natin mas lower yung rank sa atin kasi bata pa, 'yan. Tapos sabihin natin ka-edad na siguro natin ito. Eh, now what if yun nga yung situation, we're approaching a person na mas mataas yung edad sa atin o mas mataas yung position compared sa atin. Ngayon, kung sa edad, you could keep your son. Okay lang 'yan. Ngayon, if we're talking about ranking, kasi nga yung kausap siguro natin yung siya, bu, ka, siya, shacho, that's president, bu, bucho, that's department head natin po. And then kacho natin, okay, same thing din po, head din po ito siya sa isang grupo. Ngayon, for that one, okay, we go for the last name pa rin, okay, for higher po ito, okay, higher ranks na mga personal. So, last name pa rin po. Okay, and then their position. Kung ano yung ranking nila, kumbaga, position or rank. Ginagawa din naman natin po ito sa ating English tsaka sa ating Tagalog. For example, yung i-approach natin na person ay yung head ng barangay. So, tatawagin natin siya ng kapitan. So, Kapitan Esteban, Kapitan Liares, Kapitan de la Serna. So, we call the person by the position na meron sila. Okay? So, that would be your case po kung okay, yung kausap o kaharap natin ay mas mataas ang ranking kumpara po sa atin. Okay? So, this is your last point po natin dito.
Right? So, iba't iba po yung positions na puwedeng maging, case natin diyan. Tulad nga po nung shabuka, that's 3 of them. Okay? Another naman po, okay, lagyan natin ng example. Yung ating naging tao kahapon, we got Hong, okay? Yung si Hong Sensei. Yung sensei niya, yun yung ranking o position niya, isa siyang doktor, okay, or isa siyang teacher. Kasi nga dalawa yung indication natin na puwedeng madalas gamitan nitong sensei. Okay? So, there you go po para sa case natin. So, last name is Hong. Yung position niya ay yung pagiging sensei, either being a teacher, being a writer, okay, or being a doctor. Okay? This is kapag professional na nga po at mas mataas yung ranking compared sa atin. Okay? So again, in general, you got your son, okay? Para po sa young adults or mga colleagues natin. And then, teenagers would prefer son sa babae, kun naman kung lalaki. At maging sa childhood days nila or yung mga nasa elementary pa, okay? Yung mga lalaki, kun pa rin yung gamit nila, okay? Mas gusto nila yun, okay? Samantalang yung girls natin, chill naman sila dito sa ating chan. Right? So that's your terms of address o yung tinatawag nating honorific sa Japanese. Careful lang tayo po sa approach natin for the people na nandito po sa position na side or sa mga taong may ranking po. Kasi nga, they really, really emphasize on the politeness and respect po sa language para po dun sa ating magiging kausap. May malaking bagay sa Japanese culture, katulad ng sa Pilipino din naman, yung pagiging magalang and respectful kapag mas matanda o mas mataas yung ranking ng kausap o kaharap natin. Alright, so that's how it is po, minasan, and this is it. Okay, yan na po tayo lahat-lahat po para po sa ating san po na portion ng ating lesson. Any questions po ba? May tanong? Wala po. Okay, sige. How about the others? Any clarifications po before we proceed to the next part? Plus backer si Sir Ronald. Okay, sige po. Alright. Kung good po tayo for this one, then punta po tayo sa side na what if hindi natin alam yung pangalan ng person? Ito na po tayo kasi ang nakalagay natin dito, right? First name, last name. Eh, paano kung hindi natin kilala yung tao? Paano na yan? What if the person we're trying to approach o yung person na sinusubukan nating i-address ay isang person na hindi natin kilala? So that would be after this one po. Since no questions naman and I think we're good with this, okay, i-clear ko na po ito and we'll go for that one. Okay, it's clear? Okay. So, yun nga po yung situation, no? What if? What if lang? Okay? The person we're trying to approach ay isang stranger. Right. Dito tayo sa case natin na yan. We're going to discuss your pronouns para po dito. Again, pronouns. So, hindi lang yung stranger yung i-approach natin, kumbaga, kundi pati yung paano natin i-address yung sarili natin sa isang conversation o sa isang sentence kung patungkol sa atin mismo, yung may pangungusap. Now, here we go with this. Again, pronouns po tayo dyan. Okay, una nating i-discuss po yung mga singular pronouns natin. Okay, so we call them pronouns. Meron po tayong pronouns sa English. Okay, I'm very sure familiar po ang lahat sa he, she, it, they, them natin po, no? Na pronouns sa English. Meron din, of course, tayong pronouns sa Japanese. So, singular po muna yung i-discuss natin dito. Okay, so sa singular pronouns natin, okay, meron tayong
Okay, generic lang po ito guys 'no, kasi mas mabibigyan din ito ng, panibagong version kapag nasa lesson 20 pataas na, kasi do'n magsisimula yung plain form ninyo. Anyway, back here. Okay, so for this one, okay, we have your watashi, ayan. Okay, yung watashi po natin na, okay, I ang ibig sabihin. Okay, I or ako sa ating Tagalog. Okay, and then we have your, okay, anata, okay, ayun. Okay, again guys, this is in general po natin. Okay, anata na magiging ikaw or you, ano na English natin gabi. Okay, you po ito, ating English, and then nagiging ikaw ito in Tagalog. Then we got your, okay, kare. Okay, kare natin na ito yung nagiging he nila, Japanese. So, okay, he. Sa'tin naman walang gender yung ating third person, kumbaga, okay, this is your siya. Punta lang, ito tayo sa ating next part, we got your kanujo. Okay, your kanujo, yun yung she naman natin. Okay, at the same time, wala nga pong gender yung ating, version sa Tagalog. Again, singular pronouns muna. Okay, so for singular pronouns, okay, you got your first person. Okay, I'm not sure kung familiar ang lahat sa terms ng point of view na tinatawag. First person point of view, second person point of view, ganun. Okay, may ganun po na terminologies for the usage ng pronoun. So, here we go with watashi. So, watashi is first person point of view po minasan. Ibig sabihin, tinutukoy ng speaker o ng taong nagsasalita ang sarili niya. Okay? Tinutukoy o gustong puntuhin ng taong nagsasalita, aka your speaker, ang sarili niya. So, patungkol sa akin, sa sarili ko, yung sasabihin ko with watashi. Okay? And that's first person point of view, kumbaga. Okay? The next natin is your second person point of view. Ito yung kung ang taong nagsasalita o kung ang speaker, in this case, ako yung nagsasalita, right? So, ako yung speaker po. Okay? Gusto kong tukuyin, gusto kong puntuhin sa usapan yung kausap kong tao. So, sabihin ko, ikaw. So, ikaw na kausap ko, yung punto ko dyan. Okay? You, the person I'm talking to. So that's your second person point of view kung tawagin nga, na yung speaker, yung parehong tao pa rin kung sino yung nagsasalita kanina dito. But this time, okay, yung pinupunto niya ay yung kausap niya na po. Okay? So ako pa rin yung nagsasalita, yung tinutukoy ko this time sa sentence ko ay yung kausap ko na. Okay? With your second person point of view. Now, itong dalawang ito, yung kare tsaka yung kanojo natin po. Okay, ang tawag natin sa kanila ay third person na pronoun or third person point of view na type ng pronoun po. Ito ay kapag ang taong nagsasalita, ang tinutukoy niya sa kanyang sentence po ay, okay, taong labas sa usapan, kumbaga. Okay, in a sense, okay, hindi yung sarili niya yung tinutukoy niya. Hindi din tinutukoy ng speaker yung kausap niya, kundi yung mga taong labas sa kanilang dalawa. Okay? So again, third person point of view na pronoun or third person pronoun ang dalawang yan, yung kare tsaka kanojo natin. Na again, yung speaker, same person pa rin. So kanina ako yung nagsasalita dito, na tinutukoy ko yung sarili ko. Ako pa rin yung nagsasalita dito, pero yung tinutukoy ko yung kausap ko. Now this time, ako pa rin yung nagsasalita.
pero yung tinutukoy ko ay yung taong labas na sa aming dalawa. Hindi sarili ko, hindi yung kausap ko, kundi someone else na po. Okay? So that's our case po para po sa mga pronoun natin kung tawagin. Kasi nga, tulad na mention natin, okay, what if hindi natin alam yung pangalan or we don't want to mention the name. So gagamit tayo ng pronoun para sa kanila. Okay, so diretso lang tayo para diyan. Ngayon, we said singular. Ibig sabihin, isang tao lang yung pinapatungkulan natin. Siyempre, with watashi, sarili ko lang yan. With anata, yung kausap ko lang din. And then, with kare kanojo, then isang tao din yan na labas sa usapan po naming dalawa. Hindi ako, hindi po yung kausap ko, kundi someone outside po sa aming dalawa. At isang tao lang din yan. Okay? So, that's your case po para po dito. Okay? That's your singular pronouns. Any questions po ba, minasan? Sa singular natin? Hmm. Okay, sige po. Kung wala tayong tanong, okay, para sa apat natin na ito, okay, we're going to proceed with your plural naman na sign. May plural naman tayo. Siyempre meron din silang plural po same din sa atin sa Tagalog at sa English. Burahin ko lang siya. Sa Japanese, nire-recycle kasi nila itong mga pronoun natin. Recycle in a sense na ginagamit nila ulit. So hindi ito katulad ng sa English po 'no, na panibagong word talaga po yung gagamitin. It's not like that in Nihongo. Kasi yung mga pronouns nila, as mentioned, nire-recycle o ginagamit nila ulit. Okay? So, here we are sa ating okay, plural naman po na side. Okay? When we say plural, okay, ibig sabihin, okay, pangmaramihan na po yung gamit natin sa mga pronouns na ito. So, plural na po tayo dyan. So, sa kanila, sa Japanese, yung watashi ay dinudugtungan nila ng tachi. Okay? Panglabas na ngayon, yung watashi tachi, ito yung nagiging we natin sa ating Nihongo. Sa ating English pala. Ito yung nagiging we natin sa ating English. Samantalang, okay, ito naman yung nagiging tayo in Tagalog. Okay? Meanwhile, okay, sa Japanese, yung anata nila, okay, in general, dinudugtungan din nila ito ng tachi para dumami. Yung tinutukoy natin sa anata kumbaga. Okay? So, they put tachi para po sa dalawang ito. Okay? At the same time, okay, maliban sa tachi, pwede din nilang idugtong itong gata para pampa-plural. Again, dalawa yung version na pwedeng maging plural po natin dito. Okay, so anatatachi or anatagata. Again, anatatachi or anatagata. Okay, para po, okay, lumabas yung all of you natin sa English na version. Okay, ito naman yung nagiging kayo in Tagalog. Okay, so nagbabago yung words natin for both English and Tagalog. Meanwhile, your Japanese, nagdudugtong lang sila. And now, let's go for your kare. So, yung kare natin, tsaka yung kanojo, pareho lang silang nagdadagdag ng ra. So, kare ra, kanojo ra. Okay? Para po, okay, pareho tayo ng case dito. Okay, ito yung nagiging they natin sa English. Ayun. Mhm.
At the same time, ito yung nagiging sila in Tagalog. Okay? So, there you have it po para sa plural naman po na version sa ating pronoun. So, again, yung watashi, nag-a-add po tayo ng tachi. So, watashi tachi, we o tayo. Okay? Again, tinutukoy pa rin ng speaker yung sarili niya, but this time, mayroon na siyang mga kasama. Okay? Now, we go for your anatatachi or anatagata. If you want to sound conversational, then anatatachi would be good. Okay, conversational natin, anatatachi. Okay, ngayon, kung gusto nating maging respectful yung dating, or honorific talaga po yung approach natin sa all of you, we could say anatagata. So again, anatatachi kung conversational. Let's say, kausap lang natin mga barkada natin, kumbaga, or mga taong close natin. But if you're referring to people na sabihin nating hindi mo close nga or wala kayong whatsoever type of relationship to each other na resembling closeness, okay? You could have anatagata para dito. Okay? Na ang ibig sabihin niya ay all of you or kayo in Tagalog. Okay? So, anatatachi kung conversational dahil medyo close niyo yung kausap niyo or sabihin natin matagal na magkakilala. Or if you want to approach, okay, people with respect, kasi nga yun yung relationship niyo, hindi kayo close, wala kayong grounds for using a more familiar way of addressing each other, then go for anatagata. Okay? Nandiyan naman po yung meaning sa baba. We could do that po. Next natin, itong nag-share na po sa ating approach, okay, for both the English and the Tagalog po natin. We have your karera and kanojora na nagiging they sa English, of course, at ito yung nagiging sila sa Tagalog natin. Okay, so overall, these are your plural pronouns o yung pang-address natin sa mga tao po na pangmaramihan na po this time. You don't need to mention the names. Okay? Understood na ito na it's for a group of persons, kumbaga. Pwedeng group of person na kasama yung nagsasalita. Group of person na yung tinutukoy ng nagsasalita ay yung mga kaharap o kausap niya. Or pwedeng yung tinutukoy ng nagsasalita ay yung mga taong wala sa conversation in a sense na hindi yung sarili niyang grupo at hindi din yung grupo ng kausap niya. Kundi a group na outside po sa dalawang yun. Okay? So, that's it po for plural pronouns. Any questions po ba, minasan? May tanong? Wala po, ma'am. Okay, sige po. Okay, alright. Susunod na po tayo sa isa pang gamit nitong kanilang pronouns. Okay, that would be next po. Okay, magki-clear po tayo ulit. Okay, again, tulad na na-mention natin kanina, eh, paulit-ulit nilang ginagamit yung mga terms sa Japanese. Okay, they're just adding something to indicate those address or yung pagkaka-approach nila o pagkakagamit sa isang sentence. Okay, nag-a-add lang sila kumbaga. Okay. Now back here. Okay, this time, okay, we go for the possessive pronouns naman po or yung ating tinatawag na pronouns na magsasabi ng pag-aari
kumbaga. Okay, yung possessive pronouns natin po this time, okay, let's go for singular muna po. Okay, singular po muna tayo diyan. So, here we go. Possessive pronoun o yung mga pronoun na nag-e-express ng pag-aari. Okay? So, here we go. So, sa kanila, sa Nihongo nga, nag-a-add lang sila always. Okay? Para sa indication. So, this time, ito ay isang noun na na-discuss noun. Sorry, not a noun. Ito ay isang particle na napag-usapan na natin kagabi. At dugtong natin siya dito this time. So, yung watashi, magdadagdag lang tayo ng particle no. Okay? So, yung watashi natin na pronoun, tinabihan natin ng particle no. So, in this case, yung watashi natin, ito yung nagiging A na column. And then, syempre, after ng no, yun na yung B natin po. Okay? Ito yung pattern natin po kahapon. Yung last natin na na-discuss. Okay? So, again, this time, lahat ng nandito na side or lahat ng pronoun ay nasa column po ng A. So, lahat ng function po ng A natin, okay, most of the time, nasa ownership po siya na side, no? Sa case ng pronouns. Okay? So, there you have it po. Alright. So, yung ating watashi no, okay? Ito yung magiging equivalent natin dyan for that. Okay? We go for this. Pwede tayong mine. Sorry. Pwede tayong my sa English. Pwede din po tayong mine para dyan. Okay? Alright. So, that's it sa English natin. Okay? Yung Tagalog natin, adjust na lang po natin po sa usage. Marami tayong pwedeng maging version nito. Okay? So, anyway, familiar naman tayo sa English language. Now, same thing din po sa ating, okay, anata. Ito ay magiging anatano din po. Okay, no lang yung particle na dinadagdag. So, ito yung nagiging, okay, your and yours. Okay? Samantalang, yung kare natin, same case. Kare no naman po ito sa usapang yan. Somehow, sa English, iisa lang po yung equivalent natin dyan. We got your, his. Same thing with kanojo. Kanojo no. Okay, dalawa ito. We got your, her. Tsaka yung ating, okay, hers. Again, pag-aari or ownership yung ating case dyan. Okay, possession, kumbaga. Okay, so that's your possessive pronoun in singular format. Okay, so kung titingnan natin sila, uniform sila sa Japanese. Okay? Na-mention natin ito kagabi po regarding sa particle no, na ito ay nagbibigay ng indication po for belongingness. So, kung ano man yung ilalagay natin na be po dito, ibig sabihin, pag-aari po ito nung ating pronoun. Kung sino man yung tinutukoy natin sa pronoun na yan. Okay? So, here we go with the singular possessive pronoun na po natin dito. Okay? Particle no lang idadagdag sa ating singular pronoun kanina. Magkakaroon ka na ng possessive pronoun po. Okay? Any questions for this one, guys? Tanong ba? Okay, sige po. Kung clear tayo dyan, then we're going to have the plural naman po dito. Okay, sige. Magtatatanggal siya. Nga naman. Okay, sige po. Okay, saglit lang.
Okay, let's go for the plural. O yung pangmaramihan na po natin na possessive pronoun. Okay. So, yung kanina natin na possessive pronoun pa rin yung concern. So, yung ating watashi, dugtungan lang natin ng tachi ulit. Then, yung ating particle no. So, nagiging watashi tachi no na po ito. Watashi tachi no yung labas. Okay? So, same idea po ang ginawa natin. Okay? Ibalik lang natin yung plural na pronoun natin kanina. Then, magdugtong tayo ng particle no. Okay? So, somehow, ito na yung nagiging our or ours ng English. Okay? Atin or natin in Tagalog. Okay? Then, yung anata natin, tulad ng nasabi natin kanina, dalawa yung version niya. You could say anata tachi or yung ating mas respectful na version na anatagata. Okay? At same idea po. Okay? Particle no pa rin yung dadagdag natin dyan. Okay? Somehow, okay, sa English, may indication na po ng pagiging plural yung inyong you. So in this one, yung ating your or yours, pwedeng mag-indicate po na maraming tao yung concern natin dyan. Okay. The next up, we got your third person. Okay, karera, tsaka kanojora natin dito. Na no pa rin po yung magiging dugtong tulad ng mga nasa taas. Okay, so again, same thing, same thing. Okay, so ito na yung ating possessive pronoun para sa kanila. Okay, ito yung nagiging their or theirs. Ayo. Alright, so that's about it po para sa possessive pronoun natin, plural version this time. So, same idea. Actually, just use your plural pronouns kanina. No lang talaga yung dinagdag natin para maging possessive na siya. Okay, and that's it. Okay, we're good guys. Tapos na natin yung inyong overall introduction para sa magiging cases natin for the entire lesson 1. Meron pa tayong konting isisingit pa na punto. Wala po ito siya actually sa lesson 1 ng book. You will not find this clarification mismo sa book ninyo guys. Okay? Hindi nyo mahahanap sa Mina no Nihongo lesson 1 natin. Like I said, as much as possible, i-open na po natin ito as early as now para walang gulatan in the later parts ng ating magiging sessions or topics. Okay, so back here, any questions po ba para sa version na ito? May tanong? Again, that's your particle note na na-discuss natin kahapon po. And this time, yung concern niya ay possession or ownership. Na pangmaramihan with your plural possessive pronouns. Oops. Nande. Wait lang. Alright. Any questions, guys? Okay, sige. Kung wala po, okay, sige po. Alright. Okay, thank you po for the confirmation, minasan. Okay, so kung no questions tayo dito, then we're going to proceed sa kanilang indications with the sentences. Okay? Sa Japanese po, hindi nila all the time ginagamit yung mga pronouns nila actually. So itong mga pronouns na ito, yung nagagamit lang nila if they really want to emphasize doon sa gustong pag-usapan in the sentence. Emphasize in the sense na may pinupunto silang grupo ng tao or may pinupunto silang individual. So ngayon, what if, okay, you encounter sentences na walang pronoun na ginagamit. At the same time, okay, wala ding pangalan ng tao na makikita o maririnig sa sentence. They have sentences like that na
kung titingnan natin, okay, yung biglang tingin or biglang pagkadinig, parang walang subject yung sentence, parang walang topic yung sentence kumbaga. But they do actually. Naka-automatic default nga lang ito sa Japanese. Yung parang understood na nila kahit na hindi sinabi or hindi, sinulat ng taong nag-e-express o nagsasalita. And that would be our clarification for this one. Okay, i-clear natin 'to and we're going for that. Okay, so, let's write your indications po dito minasan. Mhm. Ah, mag-i-English lang ako dito, guys, para sa ating parang semi maliit na note, okay. Okey, so ang punto natin diyan kung declarative ang sentence or exclamatory, okay. So, if a declarative sentence or an exclamatory sentence, okay, again take note natin, okay, do not, okay, capitalize na natin siya. Do not have, okay, topic wa. Kasi yun naman talaga yung start natin most of the time sa ating sentences sa Nihongo. We got your topic wa. What if, okay, which is the usual case dito sa Japan po, okay, kapag nandito na kayo, they don't usually use topic wa kung understood na yung sentence kasi. Okay? So again, kung ang inyong sentence po ay isang declarative sentence or exclamatory sentence po na wala o hindi gumagamit po ng topic wa na simula, ibig sabihin, walang sinasabing topic, so wala ding particle wa. Walang topic eh. So walang mamarkahan. Okay? So kung walang topic wa yung sentence ninyo, okay, by default po ito. Okay, by default or in general, okay, default natin na yung tinutukoy na topic po ay I o yung sarili ng speaker. Okay, I or yung ako. Default na yan siya. Okay? So again guys, kung yung nagsasalita, again we call the speaker, or we call the person na nagsasalita o nag-e-express as your speaker. Okay? Siyempre, speaker siya, siya yung nagsasalita po. Okay? So, kung yung taong nagsasalita na yun o yung speaker natin ay hindi gumamit ng topic wa sa isang sentence or wala siyang topic mismo sa pag-e-express niya, dire-diretso lang siya diyan, okay? Understandably, by default, okay, hindi na magsasabi ng watashi wa, watashi wa, watashi wa. Always, yung taong yun. Eh, hindi nila ulit-ulit na sinasabi na ako ay ganito, ako ay pumunta sa, ako ay kumain ng, ako ay gumawa ng, hindi na natin yan maririnig na yung ako nila o yung watashi, 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 hindi na po natin ito maririnig sa kanila or makikita kung isusulat man. Okay? Kasi nga, kung declarative ang sentence and or maybe exclamatory yung sentence po, by default, okay, tinutukoy ng speaker ang sarili niya. So, kung magtra-translate tayo po, okay, ng ating magiging sentence later, or kung magbabasa tayo, magpa-practice ng exam na ganito yung situation with the sentence, okay, just imagine it by default na tinutukoy ng speaker ang sarili niya. So, yung topic actually ay ako na speaker or me as the speaker. I, the speaker, is the topic. Okay? By default po ito or understood na sa kanila. Ngayon,
ito naman yung magiging case natin po, okay, sa mindset natin kung ganito naman yung situation. So, if, okay, okay, here we go. Interrogative naman yung sense natin this time. Okay, we got your interrogative. Okay, ay, ano ba? Interrogative or okay, yung ating imperative sentence. Imperative, ito yung pautos natin po na sentence, yung nagbibigay ng order. Hmm, same idea po, wala din itong topic kung sa case na 'yan. Okay, same thought, same thought. Okay, kung wala ding topic yung sentence natin diyan. Okay, meron din itong default na punto sa buhay kumbaga. Ah, okay, default natin yung ating okay, natin yung English natin. Alright, if okay. Right. So again, here goes your second part po. Okay, if interrogative ang sentence or patanong, kumbaga yung sentence, o imperative man, imperative, pautos yung sentence natin. Okay? Tapos, wala siyang topic. Okay? So, walang topic na maririnig po sa usapan. Then, by default, tinutukoy o pinupunto ng speaker ang kausap niya. Ikaw na kausap niya. Okay? So, somehow, okay, may gano'n din naman po sa English. For example, you're inside a classroom. Kaharap mo yung teacher. Then, sinabi ng teacher sa inyong lahat na nasa klase na, please get 1/4 sheet of paper. Again, sabi ng teacher, please get 1/4 sheet of paper. Yun yung sentence. Please get 1/4 sheet of paper. Understandably, dahil kayo yung kausap ng teacher, kayo yung sinasabihan niya na kumuha ng 1/4 sheet of paper. Kahit na hindi niya sinabi na, "Hey, you, please get 1/4 sheet of paper." Automatic nating naiintindihan na kapag sinabi ito ng kausap natin, especially persons with authority, okay, we are bound to obey. Okay, we are bound to do the action na sinasabi nila. Okay, so yun po yung case natin po sa imperative natin na somehow nag exist din ito sila sa English na hindi na kailangang sabihin na ikaw, ikaw, ikaw or anata, anata, anata sa case ng Japanese. Automatic ito na kapag yung kausap mo may sinabing imperative po or may sinabing request, okay, naiintindihan natin na they are addressing the request to us na kausap nila. Na yung kausap natin po, 'pag sinabihan tayo ng ganyan, alam nating tayo yung sinusubukan nilang, okay, pagawain nung nasabing action siguro. Okay? So, that's your case po para po sa imperative, natin at interrogative. Siyempre, medyo awkward din naman kung tatanungin ng speaker yung sarili niya 'no, okay? Most of the time, okay, gano'n din tayo sa Tagalog natin. Okay, for example, yung nanay natin, our mother, okay?
Sabihin nating, napunta siya sa kusina kung nasaan tayo nakaupo. And then, yung nanay natin, lumapit sa atin po na nakaupo dun sa kusina, nasa may lamesa siguro tayo, may kinakain, may ginagawa. Then biglang sabi ng nanay natin, "Nasaan yung tasa na niregalo ng ninang mo?" Sample lang, yun yung tanong ng nanay 'no, okey. "Nasaan yung tasa na niregalo ng ninang mo?" Of course, tayo lang yung nasa kusina example. Tayo lang din yung kaharap niya at that time. So understandably, tayo yung tinatanong. Sa'tin naka-address yung question. Tayo yung kausap, tayo yung kaharap, eh. So hindi man sinabi na, "Ikaw, nasaan yung tasa na binigay ng ninang mo?" Or sabihin nating, "Nasaan yung tasa na binigay ni Ninang Presi?" So kahit na hindi po nga sabihin literally yung you sa English tsaka yung ikaw sa Tagalog, if ever we're approached with a question at tayo yung kausap o kaharap, they mean us. Okay? The person o yung speaker natin, tayo yung pinupunto sa tanong. Tayo exactly yung tinatanong. Ganun din sa Nihongo. Okay? So, when it comes to sentence format na ganito po, okay, interrogative, patanong yung sentence, o hindi naman kaya imperative, pautos yung sentence, okay, you don't need to have the indication with topic wa. Kasi by default, understandable siya or nagigets natin yung punto ng mga sentences na yon na ikaw, nakausap o kaharap yung ina-address. Okay? So you don't need your topic wa para dyan. Maliban na lang kung very specific yung tanong like, um, si Merly nakita mo, example, hindi, bakit? Oh, dun na. Eh, si Merly yung hinahanap, eh. Eh, pero tayo pa rin yung kaharap, so tayo yung sasagot niyan. Okay? So that's your case po para 'pag walang topic wa yung sentence ninyo, you'll know which one would be applied by default. So again, balikan lang natin bago natin totally iwanan. Okay, so again, declarative sentence man ang gamitin o exclamatory at nagkataon na yung sentences na yun ay walang topic wa, automatic yung tinutukoy sa sentence ng speaker ay ang sarili niya. Hindi niya na kailangang gamitin yung watashi wa all the time. Understood na ito na kung nagde-declare man siya o may expression ng exclamation, eh, sarili niya yung tinutukoy niya diyan. Ngayon kung magtatanong o mag-uutos, okay, by default yung punto ay ikaw, okay, na kausap o kaharap ng taong nagsasalita. Okay, so that's it po para po sa situations natin kung walang topic wa ang ating sentences. Okay, you have to identify the sentence format. Kung declarative or exclamatory, default, I or ako yung indication. Kung nagtatanong man o nag-uutos, by default, you or ikaw ang punto ng sentences na yan. Ikaw nakausap. Okay? So, are we good with this one, Minasan? Malinaw ba? Clarifications, questions? Kung meron po tayong gustong linawin po, go ahead. Bago natin iwan. Okay, this would be the end of your lesson 1 as well as yung mga additional natin po na topics or discussion para po sa opening natin or yung sa introduction talaga ng official lesson natin sa Nihongo. This would be the last one before we go for your lesson 2. Any questions po ba guys? If may tanong gusto i-clarify, itanong na po ngayon pa lang para ano na po natin, ma-clarify. Questions? Miss,
Pwede po pa-sample ng sentence po regarding to yung hindi nag-use ng watashi or anata. Okay, sige. Kahit Right. one. So, Thank you. okay. So let's try this one. For example, okay, let's do something na encounter na natin na words dati. Okay, this one. Okay. Okay. So, sir, let's try with you po, Sir Aris. Okay, pakibasa po yung example natin, sir. Hello, Sir Aris? No, hello po. Kasi this is, Okay, one more time, sir. I'm a student. Sinulat ko po, sir, dito. Pakibasa po. Gakusei desu. Gakusei des. Gakusei. Okay, silent po tayo for the you. Okay, one more time. Gakusei des. Gakusei desu. Okay, ano po yung sentence, sir? Declarative, exclamatory, interrogative, or imperative? Anong type ng sentence po itong gakusei des? Isa ba itong pasalaysay or declarative? Padamdam ba ito or exclamatory? Patanong ba? O isang pautos? Anong sentence Exclamatory, format po ito? exclamatory, ma'am. Paano po siya naging exclamatory, sir? Kasi sinabi niya lang na student siya. Okay, linawin natin, guys. Okay, balikan natin yung punto ng bawat sentence format natin for both the English and the Tagalog. Okay? So, pag Okay. sinabi nating declarative minasan, okay, ito po yung pasalaysay natin na sentence in Tagalog po. Pag sinabing pasalaysay, ito po ay ang mga pangungusap na nagsasabi lang ng isang bagay or nagbibigay lang po ng isang statement. Yan po yung mga pasalaysay natin o yung mga declarative na sentence. By the term itself, kung sa English, nagde-declare lang po ito or nagsa-state ng isang bagay. Nagsasabi lang ng isang sitwasyon or ng isang pangyayari siguro. That's a declarative sentence po. Okay? Ngayon, pag sinabi naman nating exclamatory ang sentence, ito po yung mga sentences na mayroong bugso ng damdamin. Again, mga sentences po ito na may sabihin nating expression po ng feelings, kumbaga. Pwedeng takot, pwedeng gulat, okay? Pwedeng pagkadismaya. Okay? Yan po ang mga exclamatory sentence o yung mga sentences na may exclamation point, kumbaga. Okay? Ang exclamation point po ay isang punctuation to indicate na ang isang pangungusap ay may bugso ng damdamin. Okay? So, exclamation point po, ang itsura po ng exclamation point ay ganito. Okay? That's exclamation point. So, again, pwedeng takot, pwedeng gulat, pwedeng saya, pwedeng pagkakadismaya, yung emotion na nandoon sa sentence. Okay, that's exclamation po. Nag-e-express ng bugso ng damdamin na klase ng pangungusap. Okay? Ngayon, try natin po yung itong interrogative. Okay, by the term itself, pag sinabing interrogative ang isang sentence, ito po ay nagtatanong. Isang sentence po na nag-i-inquire ng information. Naghahanap po ng, okay, masasabi nating impormasyon na maaaring magbigay ng kalinawan sa kanya, sa person po na nagtatanong.
Again, interrogative. Patanong ang sentence na yan. So, syempre, kung interrogative ang sentence, meron itong question mark sa Tagalog at saka sa English. Samantalang sa Japanese, kung nagtatanong yung sentence, nandun yung particle ka sa dulo ng sentence na yun. Again, interrogative, nagtatanong po ang sentence na yan o humihingi ng isang information. Okay? Now, ang imperative sentence naman po, last na natin ito, no? Yung imperative sentence ay yung mga pangungusap po na nagbibigay ng utos o pakiusap. Utos, order, command, kumbaga. Request, or pakiusap. Ito ay kung meron siyang please, would you be so kind, could you, would you, something like that. Sa English natin. Tagalog natin pwede natin sabihin, pakiusap, pwede bang makisuyo, maaari bang, pwede mo bang, something like that. Yung Tagalog natin. Okay, that's your imperative. Pwedeng command, diretso, o utos, agad-agad yung marinig natin. Okay, pwede din na, kahit paano may pakisuyong kasama yung sentence. Kasi nga, we are asking a person to do something for us. Nakikiusap, nakikisuyo tayo sa isang tao na may gawin silang pabor o action para sa atin, kumbaga. So, ang tawag natin sa apat na yan ay sentence format. Na bawat sentence format ay may kanya-kanyang gustong iparating na expression. Okay? Hopefully, malinaw na po yung apat natin na tinutukoy dito po na format ng sentence. And again, base po ito sa kung ano yung gusto nilang maging expression po. At the same time, yung punto nila na gustong iparating sa kanilang kausap o doon sa taong sinasabihan nila ng mga sentences na ito. Okay, guys. Are we clear with the definition po ng sentence format natin? Malinaw po ba kung ano ang declarative or exclamatory? Ano ang interrogative at imperative sentence po, guys? Minasan, are we good? Yes, ma'am. How about the others? Okay, I will take that silence na okay na tayo. Sige po. Okay? Sige po. Okay. Balikan natin si Sir Aris. Same question po ng kanina. Anong klaseng sentence po itong nasa example natin? What do you think, sir? Declarative po. Bakit nag-congratulate? Wait lang. Yung passer yata ito. Okay, balikan natin Sir Aris. Okay, medyo distract lang ko ng slide. Okay, sige po. One more time, sir. Pakibasa po yung sentence and let's identify alin siya dun sa apat. Go? Ako say this, declarative. Okay, declarative po yung sentence. Tama. Okay, declarative po yung sentence natin. Isa siyang sentence na nagbibigay po ng statement o may expression lang siyang gustong iparating. Ngayon, subukan natin siyang i-translate, sir. I am a student. Okay, there we go. Kung sa Tagalog, ito ay magiging Estudyante ako. okay, that's right. Okay, thank you so much po, Sir Aris. Okay, there you go po para sa sentence na ito. If you look at the sentence itself, okay, gakosei tsaka des lang yung meron. Okay, wala nang ibang information po. Pero dahil, declarative nga po ang sentence na ito, wala man siyang topic wa na nakalagay dyan, automatic
po ito or by default, yung tinutukoy ng sentence na gaku say ay ang taong nagsasalita mismo. Yung taong nagsasabi po ng sentence na ito. Nagde-declare siya na ako ay estudyante. Estudyante ako. Kasi nga, by default ng mga declarative sentence na ang situation ay walang topic, tutukoy ng nagsasalita ang sarili niya. Okay, so that's your situation po with this one. Okay, now let's try naman dito sa kabila. Wala pa tayong sentence format for the imperative. Nasa lesson 14 po itong unang format natin ng imperative sa Japanese na madadagdagan po pagdating nyo ng N4. Marami siyang possible sentence pattern sa Japanese. Nasa around 5 yung pwede. Okay. Pero pare-pareho lang sila nag-uutos or nagre-request kumbaga. Depende na lang sa level ng respect yung ibibigay natin para dyan. Pero that will be on the later lessons nga. Okay, how about this time? Let's try. Okay, same sentence para makita natin kung ano nangyaring kaibahan sa indication niya kumbaga. Okay. So the sentence is gaku say this. Ngayon, gagawin lang natin siyang tanong. Kasi ito pa lang naman na sentence patterns yung na-discuss natin. So we keep it as cute as this one. Okay. Balik tayo with Sir Aris. This time, sir, ano na po yung sentence natin? Gaku say this. Unang buo, sir. Gaku say this. The entire sentence, sir, yung binilugan po natin, lahat-lahat. Ma'am, di ba questioning yan? Gaku say this. Sir, ano po ito? Sir, include niyo po yung reading natin for the last part. Yung binilugan natin, sir, pakisama po ito. Hello, Sir Aris. Hello. No? Kasi po, nag-disconnect po ako kasi nagdadrive po ako. Okay, sige, sir. Okay. Again, whole sentence, sir. Dugtong lang natin siya for this one. O sige, wag na lang po natin basahin. Ibagay natin yung reading sa iba. Paki-identify na lang po yung format ng sentence. Declarative, exclamatory, interrogative, or imperative. Interrogative, ma'am. Okay, sige po. Okay, so interrogative po siya, guys, dahil meron siyang particle ka sa dulo. Meron siya nung equivalent ng question mark sa Japanese sa dulo. Now, subukan natin with Sir Miles. Okay, continue po natin ito with Sir Miles. Sige po, that's it po. Thank you po, Sir Aris. Okay, Sir Miles, let's try with you, sir. Babasahin po, ma'am. Miss pala, sorry, Miss Miles. Sige po, basahin po natin lahat and then translation. Sorry, I'm sorry with the wrong address sa gender. Okay, Miss Miles, go. Gaku say this ka? Okay, let's try to translate. Are you a student? Okay, that's right. Okay, are you a student? Good sa English. How about yung Tagalog natin po? Estudyante ka ba? Ayan, that's right. Okay, good job po, Miss Miles. Nice work. Okay, so that was courtesy with Sir Aris, yung ating unang example, and with Miss Miles, yung pangalawang example natin. Okay, so kung titingnan natin, okay, yung pinagkaiba lang ng dalawang sentence
ay nadagdag itong particle ka sa interrogative. That's about it. And na-mention natin, no, na yung particle ka sa Tagalog ay ba sa atin. And sa English, question mark lang siya. But somehow, pagdating sa translation, okay, nababago po yung entirety na gustong iparating ng mga sentences na ito. Nang dahil po sa sentence format na kinabibilangan nila at kung ano po yung dalang default na situation with the sentence format po. So again, for this one, balikan lang natin. Okay, example natin, Gako say this. Isang declarative sentence. Okay, walang topic or anything else. Pero ang nagiging translation, I am a student. Estudyante ako. Meanwhile, okay, yung nasa baba natin, yung Gako say desu ka? Na ginawa lang nating tanong, yung declarative sentence sa taas, nagkaroon na siya ng entire new translation na are you a student? Na in Tagalog nagiging, estudyante ka ba? Okay? So, dala ng mga sentence format na yan, yung sabihin nating changes ng indication. Especially po kung declarative, interrogative natin po sa cases na ito. Okay? So, yun po tayo po para sa situation or sa sample sentences na walang topic wa. Kailangan nating tingnan yung sentence format na kinabibilangan ng isang sentence para bigyang hint or bigyan ng clue yung possible translation na meron yung sentence na yun. Kung sakaling ang walang topic wa yung nasabing sentence. Okay? We could use the sentence format as the clue doon sa gustong maging expression nito. Okay? That's it po para po sa ating final topic regarding sa cases natin with the lesson 1. And again, ito mismo na clarification ay wala sa Mina no Nihongo na book. Inad lang natin dito po dahil concern pa rin natin yung topic wa at the same time, we introduce or reintroduce in this case yung sentence format natin. Reintroduce in a sense na this time, Japanese naman po yung sentences natin, of course. Okay. So, that's the end of your lesson 1 po, minasan. Okay, nice work and overall, good job po sa ating first lesson. Okay, bago natin tuluyang iwan yung lesson 1 natin po, may tanong po ba? Clarifications? Excuse me. Any questions po ba, minasan? Are we clear? Okay, sige po guys. Alright, thank you so much po for the confirmation. So I would take it na we're good na po to proceed with your lesson 2. We still have so much time left. Okay, yeah, here we go. Remember tayo mga 24 minutes, kumbaga. So really push for it. Okay, kung ano lang naman po yung makaya ng oras natin when it comes to lesson 2, hanggang doon lang din naman po tayo po. And then, of course, patuloy natin by Monday na. Okay, today is Friday. Right, so sige po, i-clear po natin ito and that would be the end of your lesson 1 officially. Okay, that's it. Alright, now with no further ado, diretso tayo sa unang topic natin sa lesson 2. Okay, so for lesson 2, okay, we have the series. Okay, meron tayong tinatawag na demonstrative sa Japanese. To be perfectly honest, nakalimutan ko ano exactly yung term ng English dito sa kanila. Pero I think demonstrative pa rin yata yung term natin dito eh. Pero correct me if I'm wrong lang guys. Okay?
Bakit? Okay. So again, ang tawag natin sa kanila ay demonstratives. Like I said, of course, meron silang version sa ating English. Okay, I just forgot kung demonstrative pa rin ba yung tawag natin sa English yan. I kind of forgot. Ano ito exactly as a part of speech sa ating English. Nasanay kasi ako na demonstrative din yung tawag ko dito din dahil sa Nihongo. Okay? So, eto po yung case natin diyan. So, we have these demonstratives na by series yung pagpapakilala. And like I said, gusto ko kasi na um, sabihin nating naka-bundle sila sa discussion para isahan yung pagpapakilala natin kumbaga. So, the first series na ipapakilala natin would be your co-series. And there's a reason kung bakit ko yung tawag natin sa kanila. Again, this is your co-series. When we say series, ibig sabihin marami sila. Okay? Okay. Alright. So, first up sa co-series natin po would be this one. Oh. Okay, this is your kore. Okay, kore. Ito yung nagiging this in English or ito in Tagalog. Uy, ano ba? Oops. Okay. And then, next natin, okay, sa series natin, okay, another ko na naman. Okay, we got your kono. Okay, ang kono po natin, okay, this is a pattern. Wala siyang ibang nakasunod kundi isang noun. Okay. So, kono and then noun yung nakasunod, guys. So, yung kono natin dito, okay, translation natin sa English would be similar dyan sa taas. You got your this noun, kumbaga. Again, we did mention po guys, yung noun ay pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, or pangyayari. Okay, in this case, more on common noun yung ginagamit. Common noun. Let's say, this paper, this bag, this cell phone, this table. Common noun. This cat. Okay? Or you could also say this person, this teacher, this doctor, and so on. Common noun madalas yung pinagagamitan natin para dito. Okay? Meanwhile, yung Tagalog natin, meron tayong dalawang version in Tagalog po. Pwede natin sabihin, okay, na itong. Okay? Dalawang version for the Tagalog. Itong N na lang isulat ko guys ha. Okay? Itong noun. Or you could also reverse it. Kasi meron nga tayong dalawang sentence forma sa Tagalog. Okay? Noun na ito. Okay? So, there goes your format. Okay? So, that's one po. Next natin sa series would be your Coco. Like I said, yung series natin, so ulit yung call po natin na maririnig. Okay, and pare-pareho naman sila ng indication. So, yung Coco natin po, ito yung dito in Tagalog. Nagkabaliktad na naman siya. Okay, you could also use the word here in English for indication. Okay, so this covers until lesson 3 po na series natin. Okay, etong Coco actually nasa lesson 3 ito siya. Pero kasama siya ng series ng Ko eh. Sinama na rin natin para ma-advance din kahit papaano. Okay, and then, okay, your Coco, okay, has a polite version. Okay, this would be Kochira. Okay, so si Kochira natin, again, tatawagin natin siyang polite version ni Coco. Ano ba 'to?
Okay, so yan. Okay, there you go guys. So si kochira ay katulad lang din ng meaning ni Coco na dito at here ang gustong sabihin. So dito for Tagalog, here for English of course. Okay, pero mas polite o mas magalang po siya na pagkakagamit po ng dalawang word na yan. Okay, so yun po para sa ko series natin. Lahat sila ay nagsisimula sa ko. So again, back here we got kore na this o ito ang ibig sabihin. Okay? And ito siya, okay, pwede mo siyang dugtungan ng particle. Okay, yung madalas na partner naman ito, particle naman. Okay, i-plus na lang natin yun, be. Okay. Wala pa kayong ibang nakikilalang particle maliban sa particle wa, mo, tsaka ka natin. You got particle no pala. So, maliban sa particle no, hindi pwedeng gamitin yung particle no dito. Okay? So, kore plus particle. So, again guys, hindi po gamitin yung particle no dyan. I-note lang natin. Shortcut lang yung naging ano ko na. Okay. Yan yung ating meaning kanina. Ayun. Okay. Ayun. Okay, there you go po. Right? So, there you go guys. Okay. So, ibig sabihin po ng co-series natin ay nag-i-indicate siya ng mga bagay na malapit or mga noun na malapit sa nagsasalita. So, yung speaker, syempre, yung gumagamit po sa word. So, yung ini-indicate ng speaker po ay mga noun na malapit sa kanya. Okay? Kaya nga po, yung ating mga naging usage dyan ay, okay, this o ito, yung maririnig. As well as yung ating dito in Tagalog and here sa ating English. Okay? So, syempre, we're going to showcase this kapag kompleto na yung series natin. Meron pa tayong, okay, dalawa pang natitira sa series plus yung equivalent na demonstrate na interrogative. Any questions for your co-series po, minasan, before we proceed to the next one? Wala naman po, Sensei. Okay, sige. Kung no questions na po. Alright, guys. Okay, we'll proceed sa next series po. Okay, rather cute naman siya. Okay, magtatanggal lang tayo ng ilang parts. Okay. Oh. Mm-hmm. Okay, let's go. So, next natin po sa mga series ng demonstratives ay yung ating SO series. Oh, hindi. Ba't bumalik to? Okay, saglit lang. Sobrang ko lang yata. Okay. So, again, this is your SO series. And nagkaroon din natin ulit tayo ng changes for this one. So, yung kore kanina magiging sore na siya ngayon, sono, soko, and this one, nakalimutan ko tanggalin. Okay, we got your sochira. Okay,
And of course, dahil po sa changes na yan, may dala din po tayong bagong meaning. So, itong sore, ito na yung nagiging that natin. Let's move it. Okay, that natin sa ating English. At ito po yung iyan in Tagalog. Okay. And then we have this. Okay. English ng sono, the noun would be that noun. Okay. Yung ating Tagalog would be iyang noun. Now for indication, we got noun na iyan. Okay. Meanwhile, dito sa soko natin, ito yung katumbas ng ating dyan in Tagalog. Okay. Yan yung ating there sa English. And as you know, kanina, meron tayong kotsira for this version. Ngayon, meron naman tayong sotsira na polite version niya po. Okay. So, your demonstrative number 2 is yung so series po natin. Na ang ginagamitan natin this time ay mga bagay na okay, medyo may distansya na from our speaker. Okay? At yung distansya na yun ay pwedeng malayo sa atin na speaker or sa atin na nagsasalita, pero pwedeng malapit sa kausap po natin. We could indicate nouns na malayo sa atin na nagsasalita, pero malapit sa kausap natin na person. Okay. Anyway, you got your translation sa English and Tagalog naman po dyan. So, kung paano natin ginagamit ang mga salitang ito sa English at sa Tagalog, ganun din po ang pagkakagamit natin sa so series natin o sa mga demonstratives na ito to indicate the nouns. Na again, malayo sa atin na speaker, pero malapit po sa kausap natin. Okay? Okay. May copy na po ba? Nakapagsulat or screenshot? Okay. Anyway, may recording naman guys, no? Pero mas maigi pa rin na you have your own notes on time. Okay. Screenshots kung hindi pa po nakakapagsulat. Okay. Any questions po ba for this one? Saka natin po bibigyan ng example sentences kung kumpleto na nga yung series. But for now, any questions po ba? Okay, alright. I'll interpret that silence na good na tayo for this one, guys. Kasi, of course, susunod po sa atin yung ating last sa demonstrative na series. Okay, so let's go. Mag-erase ulit tayo, no? Okay, mukhang kailangan ko ng mas malaking space. Galing ko na siya. Okay. Okay. Alright. So, last part natin po, itong ating tinatawag na a series. And by the term itself, a din po yung simula ng mga yan. So, we got are. Okay. And then we got this one. Okay. We got ano. Okay. And then, last natin, tinanggal ko siya lahat kasi medyo mahaba and we need the space na. Okay. We got asoko. Then we got your polite version na achira. Okay.
Alright. So, yung A series natin po, bibigyan natin siya ng ibig sabihin. Okay? So, ito yung nagiging that over there. Medyo mahaba siya sa English na version niya. Okay, that over there. Kung kanina there lang yung ating so, ngayon ito, okay, that over there talaga. To indicate, okay, distance pa rin. Okay, so in this one, ito naman yung nagiging, okay, iyon in Tagalog. So ito, iyan, then this time, we got iyon. Then we got this one. Okay, let's go. Naiintindihan naman siya ng mga Japanese if ever na, somehow magamit mo siya. So again, iba yung naiintindihan sa proper natin, okey? So naiintindihan man, consider pa rin natin po yung ating standard sa grammar natin or sa Dokkai kung tawagin. Okay, anyway, so yung are plus particle, ito na po yung nagiging that over there. If you look at it po minasan, okay, tatlong words talaga yung bumubuo para sa indication na meron yung are. Okay? Kasi nga po, ito po ay nagbibigay ng indication na malayo yung tinutukoy natin na noun. In a sense na malayo yung noun na sinasabi ng speaker mula sa kanya. At the same time, malayo din yung noun na yon mula sa kausap ng speaker. Kumbaga, parehong malayo sa speaker at sa kausap niya yung ini-indicate na noun sa sentence. Okay? And that's why meron tayong Tagalog na at least one word lang yung translation natin for that. Okay, we got iyon. So kung paano natin ginagamit yung sense ng iyon sa Tagalog, ganun din exactly yung punto ng are sa ating sentence. Okay? Nagsasabi lang naman tayo ng iyon sa Tagalog natin kung malayo sa akin na nagsasalita at malayo din sa kausap ko yung tinutukoy kong noun, kumbaga. Okay? So that's your are or yung ating first po sa series. Next natin yung ating ano po dito. So ano, then yung noun diretso. Na sa English natin, okay, mahabang-mahaba yung formation. Meron tayong that noun over there. So ano noun. So sabihin natin, ano kaban. Ano kaban. Kaban is bag. Okay, nagamit natin ito na vocabulary kahapon. Okay, ano kaban. Ang labas sa English would be that bag over there. Pwede din tayong gamit ang tao. Okay, ano gakusei. Then we go, that student over there. Okay, so this is your case po dyan. Right, so again, ano, wala siyang ibang partner, kundi noun. So dugtong nyo lang po for this one. Meanwhile, your Tagalog, we have this one here. Iyong bag. Okay,
iyong estudyante. Okay, so that one. And then we have your version here. Okay, again, bag na iyon. Bag being your noun. Okay, estudyante na iyon. Estudyante being your noun. Then, next part, okay, last one natin, yung ating indication for the place. Asoko. So, we have doon, situation na yan. Okay, indicating a location or a place. And also, we have your achira. Okay, achira na polite version lang ng asoko dyan sa taas. Okay, so pareho lang ang meaning ng achira at asoko. Okay, so that's it para po sa ating last discussion with regards to your series. Any questions po for this one, guys? May tanong? Okay, sige po. Kung no questions tayo for this one, then we're going to give the last leg para po sa ating series ng mga questions na somehow partner din po sa ating demonstratives. Okay, you've already actually met 2 of them para po sa mga interrogative na ito. Okay, demonstratives yung somehow arrangement din nila. So let's clear and go for them. Okay, it's clear. Okay. Again, mga pantanong or WH question para po sa format ng demonstrative. So, una natin, okay, we got your dore. So, meron tayong kore, sore, are. Then, for that format, okay, meron tayong dore para dyan. So, yung dore natin, ito yung which po natin dito. So, yung dore, nangangailangan siya ng 2 or more na pagpipilian na klase ng which. Okay? So, ibig sabihin, at least 3 yung pagpipilian or 3 yung option. Okay? And then we got your dono. Okay? Katulad din po nung ating kono, sono, at ano, okay? Nakadugtong din po yung noun sa isang yan. Okay? Following the format nga po. So, kung i-translate natin ito, okay, you got your which, pa rin yung punto, pero which ito na, noun yung nakasunod. Okay, and then Tagalog version would be this one. Okay, aling, noun. So, aling, libro. Aling, bag. Aling, sapatos. Okay, pwede mo rin sabihin, okay, another format, alin, na, and then, noun. So, alin na noun, or should I say, alin na bag, alin na sapatos, alin na libro, alin na lamesa, yung tinutukoy. Okay, and you could say dono for this one. Okay, and next, okay, nakilala nyo na ito kahapon, i-reintroduce natin ulit. So again, you got your doko, and tulad din na sabi natin, this is your where. Okay, kasi nga, asan or nasaan ito. And then you got your polite version. Again, nakilala nyo na rin ito kahapon. This is your dochira, na which direction, yung sabihin nating kanyang magiging translation. Pero syempre, nandun pa rin yung indication ng pagiging where. So, isulat na natin siya dito for the difference. Okay, so that's your in WH questions ala demonstrative format. Again, ala demonstrative format. So again, kore, sore, are. This time we got dore. Okay, then meron tayong kono, sono, ano. Meron tayong dono. Na noun din na nakasunod. Okay, together with the translations natin. Kasama pala to. Okay, para po sa isang yan. Okay, so which noun? Aling noun, alin na noun.
Okay? And then, yung mga nakilala ninyo kahapon na WH question, nilista natin. So, si Doko ay kasing format po ng ating Poko, Soko, Asoko. Yung pantanong na para sa kanila ay si Doko. Okay? At same idea po na mas polite si Kochira, Sochira at Achira na version. Nandyan po yung mas polite na version with Dochira naman po. Na? Nandun pa rin yung punto ng pagiging saan sa tanong. Okay? Na pwedeng maging translation with which direction. Okay? So, that's the entirety of your series. Okay? Para kahit paano, maunahan natin sila para ready na sila for usage sa sentence example by Monday. So, study them in advance lang po, guys. Para by Monday, dire-diretso po tayo sa example sentences natin as well as sa mga sumusunod pang topic under Lesson 2. Again, dala na po ito ng Lesson 2 as well as yung isang topic ng Lesson 3. Pero, ikot tayo ng Lesson 2, of course. Okay, so before we totally let go for the night, any questions po ba, minasan? May tanong? Wala po, Sensei. Okay, sige guys. Kung no questions na tayo, then that would be it for tonight. So, Miss Honey, yes po. Ngayon ko lang nakita. Miss Honey, may tanong po ba? Ngayon ko lang po napansin po, Miss Honey, na nag-raise kayo ng hand. Any questions? Wala po, yung kanina po yan. Ano po sana yung kanina, ma'am? Sorry, ngayon ko lang talaga nakita. Ay, ano po yung ano po sana, yung sasagot po sana yung sa question ni kay Sir Aris po kanina. I see. Okay, thank you po for the voluntary hand raising, Miss Honey. Thank you. Okay. So, looks like we have no problem na po for this one. I think we're good kung no questions na tayo. So, again, guys, review lang natin yung series natin ng demonstratives. Naka-translate naman po siya for both English and Tagalog natin para ready po tayo by Monday para sa practice sentences natin. I would really say so sentences kasi nga series yung mga demonstrative natin. Kasama din po yung mga kapartner nilang WH question or yung mga interrogative na pareho nila ng format. Right? So, we'll call it a night po, minasan. Okay, pati yung waiting time natin na 5 minutes ay nagamit na po natin dito no, sa extension natin ng slide. So again, thank you so much po for the participation and as well as the presence po natin po. Okay, I stayed the entire time naman po sa call sa atin even before we started. So I took note of those who have been here within the first 5 minutes of the class. And then review ko na din po yung recording later para po sa next natin na checking ng attendance. Makikita kasi siya sa recording kung sino yung mga nag-left. So, ibig sabihin, naka-in sa call. Right, so again, thank you so much, guys. Otsukare sama deshita. Oyasumi minasan. And, okay, I really hope you have a wonderful weekend ahead of you guys. Again, okay, nice work tonight. Okay, let's have you guys again on Monday. Maraming salamat po ulit. Magandang gabi. Sige po, let's go and out na po tayo sa call. Okay, maraming salamat po. Good night, guys. Thank you. Okay, また来週ね。